Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod. Para sa pasasalamat ni Adi Aldana, Adam Bautista, Jesserin Dagkutan, Ramil Benedicto. Para sa pasasalamat ng pamilya ni Paraños family, Julia Artos and family, Chris and Emily Dagkutan and family, Gamaro family. Doktora Elizabeth Disor Mitiam, Gary and Mela Mitiam and family, Fidela Mitiam and family. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Anita Naval,
John Paul Contado. Para sa natatanging kahilingan nina Philip Paraños, Evelyn Nipa, Kurt Stephen Buluran, John Brian Sampson, Derek James Vergara, John Clint De Mesa, John Paul Benafe, Cheryl Santos, Joy Person, Rosita Balbin. Para sa kagalingan nina Kurt San Diego, Resli Andinilla, Peter Paul Baltasar, Amelia Tino, Josefina, Maximina, Leonardo Francis Gatbunton, Benjar Makayan, Gaspar Bitara, Gary Mityam, Emmanuel Mityam, Remigio Alvarez. Para sa pasalamat ni Juby Adriano, Jerry Adriano, Benjo Adriano at Wela Borihon. Para sa kagalingan ni Rose at Joel Adriano. Para sa kahilingan ni Jerry, Joel Adriano, John Eric para sa natatanging kahilingan, Albino at Del Mundo and family, Oliver Ignacio. Para sa maagang paggaling nina Bento family, Camille Rubio and family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Raimundo, Shelo, Manolito, Doroteo, Lydia, Virginia, Teodoro, Gregoria, Sael, Wilfredo, Jose, Teodora, Lovely, Reynaldo, Edita, Rodolfo, Miguelito, Rolando, Ereneo, Isabel, Eliseo, Virginia, Bernal, Leoncia, Orlando, Jaime, Pauline, Maria Isabel, Eduardo, Nilda, Pedro, Virginia, Ruben, Nora, Saldi, Henry, Mabel, Ridia, Jeremy, Ritzan, Valentin, Lorenzo, Miguela, Maximina, Apollonia, Pablo, Torio, Eusebio, Felina, Arsenio, Flora, Emilio, Sefino, Julius Brod, Julius, Grace, Merit, Rudy, Mayo, Alfredo, Esperanza, Leonardo, Herman, Roberto, Elben, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Yogarda, Praxides, Baby Chloe, Salvador, Johnson, Jaira Monique, Ramon, Rabona, Benson, Ruben Sr., Apolinario, Encarnacion, Levijor, Barbara, Ibarra, Archie, Armando, Romano, Dorotea, Chodora, Candelaria, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis. Jamie Pauline, Ruben, Pedro, Virginia at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ni San Pedro at San Pablo,
San Pedro, si Simon na taga Betsaida, Galilea, ay isang mangingisdang may asawa at kapatid ni San Andres. Sa unang pagkakatagpo pa lamang sa kanya ng Panginoon, sinabi na sa kanya na papalitan ang kanyang pangalan at gagawing Cephas o Pedro, na ang kahulugan ay bato. Sa kabila ng kanyang kahinaan, si Pedro ay ginawang saligang bato ng iglesyang itinatag ni Kristo. Sa kanya ay ipinagkaloob ni Kristo Jesus ang kapangyarihan at tungkuling turuan, pamahalaan at pakabanalin ang lahat ng mga tagasunod ni Kristo bilang kataas-taasang puno at kahalili niya sa ibabaw ng lupa. Si San Pedro ay nangaral sa Jerusalem pagkapanaog ng Espiritu Santo. Nang siya'y ipakulong ni Herodes Agripa noong 43, iniligtas siya ng isang anghel sa bilangguan at siya ang namuno sa unang kapulungan sa Jerusalem noong taong 50. Pagkatatag ng obispado sa Antioch, nagtungo siya sa Roma at mula noon, bilang isang Santo Papa, pinamunuan niya ang simbahang Katolika sa loob ng 25 taon na ang naging wakas ay ang kanyang pagkamatay sa krus ng patiwarik sa panahon ni Emperador Nero noong 67. Aral. Mamuhay kayo ng malaya, ngunit ang inyong kalayaan ay huwag gamiting panakip sa kasamaan, kundi ipakilala ninyo na kayo'y mga lingkod ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat. Ibigin niyo ang pagmamahal sa kapwa. Matakot kayo sa Diyos. Igalang niyo ang hari. San Pablo. Sinabi ng Panginoon sa pangitain, Ananias, tumindig ka at pumaroon sa lansangang tinawag na matuwid at itanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo na taga Tarsus. Sumagot si Ananias, Panginoon, maraming nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, na maraming ginawang masama laban sa inyo, mga banal sa Jerusalem. At dito sa Damascus, may pahintulot siyang gapusin ang lahat at dumadalangin sa ngalan mo. Pumaroon ka, wika ng Panginoon, sapagkat siya ang sisidlang hinirang ko upang magdala ng aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak sa Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat na dapat niyang danasin alang-alang sa aking pangalan. Ito ang salaysay ni San Lucas, disipulo ni San Pablo, tungkol sa dating mabagsik na mga uusig ng mga Kristiyano. Pagkaganap ng himala sa daan patungong Damascus, si Saulo ay bininyagan ni Ananias at naging si San Pablo, apostol ng mga hintil. 30 taon, humigit kumulang, ang inilaan ni San Pablo sa kanyang walang humpay na pangaral sa mga bayan sa kilalang daigdig noon na makikita sa kanyang 3 paglalakbang misyonero. Aral. Yayamang minarapat kami ng Diyos na pagkatiwalaan ng Ebanghelyo. Kami ay nagsasalita hindi upang bigyan kasiyahan ang mga tao, kundi ang Diyos na sumusuri ng ating mga puso. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, sama-sama nating alalahanin at buong kababaang loob na aminin sa Diyos ang mga pagkakasala at pagkakamali na ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ikapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanig ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. Nang makita niya itong ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y kinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinananalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalagang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.
Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanyang, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang magkatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa Kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi na ba ng ilan, si Elias kayo? At may nagsabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro,
Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, ang mga haligi ng ating pananampalatayang Kristiyano, dahil ang kanilang buhay ay kanilang inialay upang ang mabuting balita ni Kristo ay maipalaganap sa iba't ibang dako ng mundo at ang simbahang itinatag ni Kristo ay magpatuloy hanggang sa muli niyang pagbabalik. Si San Pedro at San Pablo ay mahalagang haligi ng ating simbahan. Pero mga kapatid ko, kung ating babalikan ang kanilang mga buhay, maaaring masabi natin, paano sila naging haligi ng simbahan? Si San Pedro, isang mangingisda, at nung habang siya'y nangingisda, doon niya nakatagpo si Jesus, doon sa tinawag upang maging alagad. Una pa lang, nung nakatagpo ni San Pedro si Jesus, ano ang sabi niya? "Guro, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Isa akong makasalanan." Kilala rin natin si San Pedro bilang isang taong mainitin ng ulo, padalos-dalos sa kanyang mga kilos, at ang kanyang pananalita kung minsan ay parang hindi niya pinag-iisipan. Tapos, nung dumating ang kagipitan, itinanggi niya si Jesus. "Hindi ko po kilala yan." Hindi lang isa, hindi lamang dalawa, kundi 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Paano naging haligi ang taong ito? Si San Pablo, isang Pariseo at kilala bilang mamamatay tao ng mga Kristiyano, inuusig ang mga tagasunod ni Jesus dahil sa kanyang pagiging ultra-conservative na Pariseo. Mamamatay tao. Paano naging haligi ito? Kung ating titingnan, ganito ba ang haligi ng simbahan? Isang mainitin ng ulo, isang padalos-dalos, at itinakwi lang ating Panginoong Hesukristo ng 3 beses. Pero mga kapatid ko, ang mga taong ito ay pinili ni Jesus para maging haligi ng simbahan. Bakit? Dahil ang 2 taong ito, nung nakatagpo nila si Jesus na muling nabuhay, nabago ang kanilang pananaw sa buhay, maging ang kanilang paraan ng pag-iisip at pagkilos. Si San Pedro, nung nakatagpo niya si Jesus na muling nabuhay, naging masigasig siya na buuin ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon. Ipinalaganap niya ang mabuting balita kahit siya'y pahirapan at mamatay. Mula sa pagiging padalos-dalos, si San Pedro ay naging decisive at ibinigay ang kanyang buong sarili
para kay Jesus. Si San Pablo sa kabilang banda, ang kilala na mamamatay tao ng mga Kristiyano, ay naging daan upang maipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Dumanas siya ng pagkakakulong, paghahagupit, maging ang panghuhusga ng mga tao sa kalinisan ng kanyang hangarin. Pero ang lahat ng ito, tiniis ni San Pablo para kay Jesus. At mga kapatid ko, ito ang magandang paalala sa bawat isa sa atin. Once we truly encounter Jesus Christ in our lives, that will make a difference. Mababago ang ating buhay kapag tunay lamang nating nakatagpo si Jesus. Ang pamantayan naman ng Panginoon ay hindi yung galing natin, hindi kung yung kalakasan natin, kung hindi sa ating kahinaan, paano nating tinatanggap ang pag-ibig at ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Si San Pedro at San Pablo, may mga kahinaan sila. Meron silang mga kasalanan. Meron silang mga pagkakamali. Pero hindi naging hadlang ito upang tumugon sila sa tawag ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa pamamagitan ng buhay nila. Tinanggap nila si Jesus, kaya tinanggap nila ang kapatawaran na dulot ng pagmamahal ng Panginoon. At ang pagmamahal na kanilang tinanggap, yon ang kanilang ibinahagi sa pamamagitan ng kanilang buhay. Mga kapatid ko, ito ang nagbibigay lakas sa bawat isa sa atin ngayon. Na sa kabila pala ng ating kahinaan at karapukan, pwede pa rin pala tayong tawagin ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkakamali at mga pagkakasalang nagawa, pwede rin palang gamitin ito ng Diyos upang maging instrumento at daluyan din tayo ng kanyang biyaya sa maraming tao. Pero magkakaroon lamang ito ng kaganapan kung una muna natin tatanggapin ang pag-ibig ni Jesus sa buhay natin. Kasi kapag tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, tunay natin siyang makakatagpo. Mga kapatid ko, ang pamantayan ay hindi lamang yung ating kalakasan o galing, kung hindi ang ating pagsusumikap na patuloy na maging banal, ating pagsusumikap na maibahagi rin si Jesus sa ating kapwa. Kung paano tayong lahat ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos katulad ni San Pedro at San Pablo, nawa maibahagi din natin ito sa pamamagitan ng buhay na meron tayo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan na ating po itutugon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin.
ang Santo Papa, ang kahalili ni San Pedro, naway hawakan ng mga susi ng kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyagang, naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya, naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya, naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway gawing karapat-dapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din natin sa ating mga panalangin ang 5 diakono na oordinahan bilang mga pari mamaya ng ating lubhang kagalang-galang Dennis Villarojo, na nawa ang 5 ito ay maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din natin ang kaligtasan ng lahat laban sa banta ng COVID-19, ang agarang pagaling ng mga kapatid nating may sakit, at ang maayos na kalusugan ng mga healthcare workers. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, sa tulong ng mga panalangin ni San Pedro at San Pablo, nawa kaming lahat ay maging matatag sa aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagtutugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay, at harap na sa isang ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mong sarili namin laging maihandog sa banal mong hapag ngayon, namin ang inaganap. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol, na magharap dinawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayong aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat
sa pananampalatayang inihayag at ipinalaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo ay tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nilang tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na yung mga pinatutungkulan namin sa banal na misang ito, pati na mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, ng mga apostol, lalong-lalo na sina San Pedro at San Pablo, ng aming minamahal na patrona si San Isidro Labrador at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming marami at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Ditoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang tugon ni Kristo para sa buhay mo. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hahayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
at siyang itatapag sa puso. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa paghahati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Luluhod po ang lahat at sama-sama natin dadasalin ang Oratio Imperata laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumangkalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling na may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. aming minamahal na patron, San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo at laging ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pananampalataya na ibinahagi ni San Pedro at San Pablo. Salamat sa Diyos.